sa mga taga-Pangasinan, mapia na lemelem sa mga taga-Maguindanao. May ganun pala, no? At good morning sa lahat ng mga kamisis at kapatid. Dito po sa studio at saan mang panig ng mundo. Ito ang Face to Face with Ate Corinne. At handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? All these and more sa Face to Face with Ate Corinne. Stand-up comedians na nagkaedad na sa pagpapatawa. Kumustahin natin ang buhay sa likod ng entablado. Maliit man siya pero sa kantahan, wag hahamunin. Baby Bibo Arn, magpapasiklab sa pagbirit. At sa ihain na yan, idagdag na sa healthy ulam recipe. Beef broccoli, pero walang beef, meron soya. Mula nagdalaga hanggang sa pagtanda. Ang sakit pakinggan, tatak na niya ang pagiging chismosa. Always present sa chikahan ang marites ng barangay, Laila Chikadora. Bakit pinulong mo ba, Ate Corinne? Certified Mosma. Hindi ko pa natatanong sa'yo yung isa ha. But anyway, ano ang bago ngayon? Naku, ito na nga, sabi ng mga Mosma, ng mga marites of social media. Pero alam mo, nandun din ako eh. Alam na alam ko talaga to. Isang sikat na artist, binayaran na ang 15 milyong piso para mag-perform. What? Dami pera nun ah. Wow. Yes, 15 million pesos sa isang provincial na show kasi nga piyesta. Oh, tapos? Pero alam mo, yung 15 milyon na yon, kanya lang yun ah. What? Hindi pa kasama yung mga backup dancer niya, yung mga kung sino-sino niya pa niyang hatak. Pero concert. Concert, Okay. oo. Tapos, ang nakakaloka, yung hotel, sa dami ng entourage niya, mga nasa 20 hanggang 30, yung buong hotel kanila na rin. Okay. Sila na nag-occupy, Maliban nakakaloka. pa sa 15 million. Yes, maliban pa sa 15 million, iba pa syempre yung bayad sa mga backup at kung sino-sino mga chururot niyang kasama. Okay. So all in all, parang umabot ng almost 20 million. Okay. Na binayad naman ng LGU, nung committee. Wow. Oo, sobrang And then? mahal. O ngayon, pero natuloy naman ang concert. Natuloy naman ang concert. May konting pag-atichona. Alam mo yung atichona, di ba? Atichona, may attitude. Attitude. May konting pag-atichona ang artist na to. Pero, in fairness, sabawi naman niya yung pag-atichona kasi ang galing-galing naman talaga. Yun lang, nung nalaman talaga ng mga utaw na, ha? Ganun ang binayad nyo? Grabe, huwag na natin ulitin to, sabi. Ah. Kasi ang mahal, di ba? Imagine mo, almost 20 million. Ano ba naman itong mga LGU na ito? Okay din naman na magbigay ka ng kaligayahan. Pero kung wala ka namang ibinibigay na maintenance sa matatanda sa Ayun. barangay, wag na lang, hindi ba? Kasi imagine mo, ang dami mo nang pwedeng gawin sa 20 million pesos. Exactly. Diba? Nako, parang budget na yan para sa isang taon na. Ang mahal. Okay. Eto naman, sino kaya yun? Ay, naku, Para mamaya meron bubulong ko akong sa'yo. idea. Ay, bubulong ko sa'yo. Di ba, ilan lang naman yung napakagagaling na napakamamahal. Heto naman, laging baby face, fresh as always. Kaya marami daw ang nahuhumaling. Poging tambay ng barangay, Ryle Santiago. Patingin niya ako, Pogi. Alam mo, Pogi ka sana kaya lang bakit? Parang may tinga ka yata. Ay, hindi. Kumain po kasi ako sa Sitio Verde kanina breakfast tsaka lunch. ganon? Huwag niyo na po tanongin sino kasama. Oh, pero sana toothpick ang ginamit mo, hindi daliri mo. Huwag mo akong hahawakan, mami. Alam mo kaya ako pa, ikaw naman, nagkukunwari ka pa, gustong-gusto mong hinahabol ka. Kasi syempre, ate ko rin, pag sinabi ko, di syempre, baka babaya, may magselos. Kaya ko, may superpowers po kasi ako, Ate Corinne. Kaya kong paggalawin si Ate Laila nang hindi ko siya hinahawakan. Oo, di ba? Di ba? Okay, sino dito ang gusto magpakiliti kay Ryle? Ay, naku, grabe! Okay, si Pera Godmother, ang saya-saya ngayon. Paano ba naman nakahanap ng tropang komedyante na deserve daw mabigyan ng 5K for you? Sabi nila, kung sino pang komedyante, siya pang may malalim na hugot sa buhay. Binisita ko ang isa sa mga OG singers ng mga comedy bar na si Inang Willie Jones para alamin kung kamusta na siya. Hello, Inang! Gulat ka ba?
ba? Ako ang iyong Vera Godmother. Di ba, nagulat ka sa akin, ha? Hindi, ako akala ko paru-paro. Ina, kamusta ka naman? Bakit parang ang tagal mong nawala sa limelight ngayon? I-chika mo naman sa akin ang nangyari. Mag-umpisa nung mag-pandemic. Siyempre, nagsara yung mga bar, di ba? Nung magbukas naman, ayaw na akong bigyan ni Alan Kay ng gig. ng set kasi matanda na nga naman ako, 72 na ako. Matanong ko nga, Inang, anong year ka nga nagsimulang sa comedy bar? Singer? Late 80s na. Diyos ko, hindi pa ako pinapanganak ng Inang. 80s. Pero nung nagko-comedy bar ako, nakita ko pa doon si Inang. Siyempre, institusyon, si Willie Jones. Pero alam mo, Inang, nakatuwa yung kwento mo at alam kong nakasama ka na ni Ate Kuring before. At sigurado ako ngayon, dito sa kanyang bagong show, pag nakita ka niya, sure akong magugulat siya. Halika na, dali kita kay Ate Kuring. Let's go! Vera Godmother, yoo-hoo! Where are you? Ate Coring! Ako kasama ko ang isang veteranong singer sa Hello! mga comedy bar. Hello! Si Willie Jones, a.k.a. Inang. Hi! Long time no see! Dati Kita na naman napapanood tayo. pa kita. Ilang taong ka na, Willie? 72. 72. Kailan ka nagretiro sa pagko-comedy? Nang mag-pandemic, Anong nag-pandemic? Bakit? ay ano na, Wala nang mahirap taong na rin. pumupunta noon eh, no? Walang audience, no? At pagkatapos, hindi ka na bumalik. Hindi na. Okay. Paano ngayon ang kitaan? Paano mo binubuhay ang sarili mo? Nakikitira ako sa pamangking ko sa Muntinlupa. Nakikitira ka. Nakikitira ako. Silang bumubuhay sa akin. Totoo ba? Ang bait naman ng pamangkin. Experience daw. Paano ang pag-ibig ko? Kung di rin lang laan sa'yo. Paano ang ating mundo? Di ko alam kung paano bago ka lumisan. Sana'y mo, turuan mo na iwasan ang bawat nakasanayan ko at limutin na ang maghintay lagi sa'yo. Paano ba ito? Okay! Okay na, Inang. Ito, hawakan mo, Inang. Galing! Alam mo, pinapigilan mo siya, kaya pa rin niya yung nota na yun. Nga, ang taray. Ang taray, Willie. May hagod pa, Ate Coring, ang mga nota, Oo. no? Pero ang tanong ko lang, may kasama bang kotse, yung payong mo? Totoo nga, ba't nadala ka? Pang ano? Tungkod? Oo, medyo tungkod na Parang malabo-labo. tungkod mo, bibigyan na lang Oo. kita ng bago. Ay! Na talagang tungkod. Dapat ano, may kasamang kalesa. Ganon? Hindi, bibigyan na lang kita gawa sa ginto. Ayaw! Ganon. Teka muna, Willie. So yung mga performance mo dati, talagang parati may kasamang kanta. Oo, talagang nag-umpisa talaga ako pagkanta. Kasi nung araw, nung nag-start ako nung 70, wala pa naman mga comedy eh. Oo. Talagang kantahan talaga eh. Okay. Kaya sabi ko nga, nung nagtatanong, nung nag-start akong kumanta noon, galing ako Muntinlupa to, sa Cubao ako kumakanta. Ang laki na ng budget ko noon, 90 pesos. Ay? Ganun naman 1970. Hanggang 70, gano'n naman noon ang budget. Oo. Oh, wow. Who knows? Baka naman hindi ka patapos, pero sa ngayon, 5K for you muna. Ay! Salamat! Oh, di ba? Salamat! Para sa'yo ito, sa init ng panahon, pamaypay. Salamat! Oh, di ba? Maraming Ayan, salamat. okay. Oo. Hindi lang yun, syempre meron pa tayong bigas tsaka blood pressure monitor. Salamat! Vera Godmother, saan ka na naman mapapadpad next? Ate Coring, isang deserving na senior citizen na nag-aalas superhero ang ihaharap ko sa iyo. Iron Man yan, o, di ba? Maraming salamat ulit, Inang Willie Jones. Ayan, thank you po sa inspirasyon. Mula kay Willie Jones na nagretiro daw siya sa mundo ng comedy bar. Makakasama naman natin ngayon ang dalawang sing-along master comedians na laban pa rin sa pagpapatawa mula noon hanggang ngayon. Palakpakan at halakhakan.
Ito na ang naging puhunan sa buhay ng mga 3 dekada ng sing-along masters na sina Clifford at Joyce. Mapaentablado man o sa telebisyon, kailanman ay hindi sila tumigil sa trabaho nilang magpasaya. Pero ano nga ba ang iba pang kwento mula sa likod ng kanilang mga jokes? Alamin natin mula sa mga komedyanteng nagkaedad na sa comedy bars, Face to Face with Ate Kuring. Magandang araw! Hi! Parang di naman kayo masaya nung nakita ko. Kunyari, ang nakita niyong lumabas, bagong artist ng Starworks. Okay ba yun? Pag gumanon, pag tinaas ko yung kamay ko, palakpakan na may kasamang hiyawan, pwede? Pasubukan natin. 1, 2, 3, go! Pag binaba ko, hinto. Okay, please welcome your comedian, your stand-up comedian, Clifford Jensen! Ganyan! Okay, very good. Hello! Magandang umaga sa inyong... parang tulala kayo. Maganda naman ako, ha? Siyempre, dapat yung ginawa nyo kay Clifford, kailangan gawin nyo rin sa akin, okay? Kailangan mayroon ding malakas na palakpakan at sigawan. Okay ba yon? Okay! So, 1, 2, 3! O, diba? Ganyan dapat Grabe ang mga yung palakpakan Oo, sa'yo. syempre. Kumusta naman po kayo, school principal? Ay, hindi ako school principal. Sobra ka. Meron nga pala ako ipapakilala sa'yo, tumakas. Sino ba yan? Nagpapa-facial, tumakas. Ang ganda naman. Sabi ko naman, tapusin mo muna yung pagpiprik. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Clifford Jensen. At ako naman po si Joyce Yadaw. Sino po kayo? Kailangan pa kilalanin? Oo. May organisasyon po ba kayong kinabibilangan, mga madam? Hello po. Wala po. Wala. Ang dali ko kausap, di ba? Hindi, ayun nakausapin natin si ate. Ito si ate na ganda, oh. Ay, Save ganda. the babe. Pwede po ba kayong tumayo at Oo. samahan po kami sa entablado? Sige po. Hello po. Diba? Kumusta naman po? Clifford, parang ako lang. Tignan mo parang pareho kami. Iba lang yung kuko. Actually, pahiram mo yung coat mo. Sige nga. Hello po, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin Alam niyo po bang hindi dito ang pila ng SSS? Aware naman po kayo. Aware naman po. PhilHealth pa hindi rin po dito, no? Hindi po. Hindi. Sa tin-ID po ako po. Ano po ang pinagkakabalahan niyo bukod sa pag-a-absent ng ibang ngipin? Nakita mo pa talaga yun, ano? Magkakaipin ako sa 17. Totoo, sino inuuna ko magbibigay? lang muna itong Sino magbibigay? Oo nga. may mga sponsor. May balita ako sa'yo, hindi daw tuloy. Nakakalungkot naman. Pero ako magbibigay sa'yo. Ay, Bigyan Ganun natin ka ba? ako gagastos, okay ba? Hoy! Sagot ko na ang ngipin mo, pero lahat bagang. Ay, ano ba yan? Parang pagsubo mo, nangunguya mo na agad. Nakakaloka naman yung puro bagang. Parang blender na yung bibig mo. Gusto mo ba yun? Gusto mo ba yun? Puro Na lang, kahit bungi na lang ako. Hindi ka naman pubong eh. Invisible lang po yung ngipin nyo. Opo. Opo. Maraming salamat po. Thank you, Maaari na po kayong thank you bumalik. so much. Thank you po. Ayan, maraming salamat. Patikim pa lang po yan para sa comedy bar style tanghalian. Ayan, okay. Clifford and Joyce. Wow! Madali nila tayo sa likod ng kanilang mundong halakhakan sa ating kwentawanan. Mamaya yan. At tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan at tawanan kasama si Clifford na 30 years nang nagpapatawa. At si Joyce naman, 34 years na rin sa industriya. Oh, kahit senior na, wala daw siyang balak mag-retire. At bakit naman? Lalo kang tatanda pagka nag-retire ka. Yes, totoo. Hindi ba? At saka hindi, pagka nakakapagpatawa ka, nagiging masaya ka eh. Oo. So bakit ka magre-retire? Di pagka nawala ka na sa mundong to, saka ka mag-retire. Tsaka, oo, hindi ba? Retire for life. Maganda na kasi yung walang tulog kaysa walang gising. Yes. Di ba? Totoo yun, Tama. ha? Tama. Oo. Sabi nga nila, ang buhay daw ng isang comedian ay hindi parating masaya sa likod, That's right? true. May kanya-kanya talaga tayong mga kalbaryo. Kumusta naman ang chemo? Ikaw yung nakawig eh. Loko lang. Oo nga naman. Ako,
Kakala ko pinasa ko na sa'yo eh. Mamaya. Niloloko lang kita, ikaw talaga. Inuunahan ko lang kayo. Pero iyan ang kwento ni Clifford, right? Opo. Oh, what happened, Clifford? So I got diagnosed in 2025, June. Magwa 1 year na. June of 2025, I got diagnosed. May mga symptoms for 1 year, misdiagnosed for 1 year. Pero last year, June, na-diagnose finally, it's stage 3 colorectal cancer. Pero hindi ako nalungkot masyado eh. Parang sabi ko agad sa doktor, okay, so am I gonna die? Or what, can we do something about it? Sabi niya, no, may magagawa tayo. Okay, let's do it. Okay. That's what I did. Oh, wow, palakpakan. Nalakas ang loob. At si Clifford daw ngayon, nakapag-chemo, radiation, tuloy-tuloy lang, ipagdasal natin siya, pero tuloy ang ligaya. Yes. Di ba? Dapat happy lang. Pero anong sikreto na sa likod ng naging karamdaman mo, go, go, go ka pa rin? Ang ginawa ko dun, positive thinking talaga. I thought to myself, lahat naman tayo eventually papanaw. So parang sabi ko, parang binigyan pa nga ako ng chance ni Lord na i-re-inspect yung buhay ko eh. Yes. Parang i-inspect mo yung buhay mo, okay ba yung ginagawa mo? Kaya mo ba magbago doon sa mga mali mong gawain? And I did, and I'm happier now. Oh, ang ganda naman, I'm di happier ba? now. That's great. Joyce, ikaw naman, ano naman ang drama sa buhay mo? Kung drama ang pag-uusapan, maraming drama. Sobra. Sobra? Totoo. Lalo na sa larangan ng comedy. Buti na lang nandito ako sa trabahong to. Kasi kung hindi, siguro iyak na lang ako nang iyak sa mga napagdadaanan. Kasi hindi natin may iwasan lalo na ngayon, sa hirap ng buhay, you have to strive eh. Kasi hindi, ano ba? Hindi, kailangan mong talaga magtrabaho. Kaya hindi ako titigil. Hanggat nakakakanta ako, hanggat nagbibigay ako ng kasiyahan, hindi ako titigil. Fred, look at me. God loves you. Yes, I know. Amen. God is good. Are you born a comedian or natututunan nyo lang na magpatawa? Kasi kung minsan, hindi ba, bata ka pa lang, joker ka na. Ganun ba? Ako siguro, natutunan ko na lang. Kasi, kumakanta, sumasayaw. Yun yung, sa entertainment talaga ako. So ngayon, parang nung pumasok ako sa ganitong klaseng trabaho, nakikita ko sila, ang ginagawa nila, parang, actually siguro, nasa sa sarili ko na rin yun na talagang pwede akong maging komedyante. Ayun, kasi timing din yan eh. Yes. Kailangan may timing. Ikaw naman, Clifford. Ako actually parang joker na ako ng school, mga classmates ko, mga peers ko. Ako talaga yung nagpapatawa. Pero mostly tawag nila sa akin na maldito. Bakit? Kasi nga, resting face daw ako. Oh? Parang mukha daw ako maldito. Pero it takes a while for me to warm up to people. Pero once I get you, I like you, lahat ng kulit ko lalabas sa'yo. So, eventually, natutunan ko siyang dalhin sa stage because sa mentorship ni Chocolate. Oh. Chocolate, he mentored me, although si Nonoy, Abnoy, si Ruby. Tatlo sila nag-mentor sa akin eh. Ay, ang galing naman. Ang sabi. Ate ko rin si Ate Ching, may tanong para kay Joyce. Hi, Ma'am Joyce. Abe. May tanong lang po ako sa inyo. Hindi po ba mahirap sa isang babae na mamasukan sa comedy bar? Di ba po kasi kadalasan, di ba, lalaki po? Actually, mahirap. Nung nag-uumpisa ako talaga, kasi before, matagal na ako nag-start, 1992 I started yung sa comedy bar. Lahat ng mga kasama ko, puro mga singers. Wala masyadong komedyante doon. Ikaw din naman. Si Alan kailangan komedyante doon. Nung time na, yung time ko. Okay. So, siya yung nakaabutan ko. So, yun lang. Lahat bambabait. Nag-iba na lang nung, di ba, in the long run, talagang mag-iiba siya eh. Okay. Nag-a-upgrade ang comedy. Oh. So, ayun na. Pero Ayun. nandito pa rin ako. Oo naman. Yes. Okay. Ate ko rin, ito po si nanay gusto pong gumante. Good morning po. Ang katanungan ko lang po ay, paano nyo po na-handle yung mga sinasabi po ng mga audience na, wale, magpakanta ka na lang. At saka yung, wag nyo nang kausapin yan. Kunyari po kayo yung audience, black. Hindi, ako naman hindi. Pagka kunyari ganun talaga eh. You cannot please everyone. Basta ako, bayad ako, kayo hindi. Actually, totoo yun. Yun din yung basically yung mantra ko eh, na parang
bakit ka magpapapekto sa tao who's doing less than you are? Yes, So you know, exactly. mas marami naman nakaka-appreciate sa'yo. Focus on them. Huwag kang sasagot sa basher. Sumagot ka sa nakaka-appreciate sa'yo. Ayun, tama nga naman. Wow, what beautiful stories. Kailangan sa susunod, 1 oras sa'yo. Next episode, ikaw naman. Kahit 2 hours. Kaya nga, okay. Likas po sa ating mga Pinoy ang pagiging masayahin. At sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, may mga taong gaya ni na Clifford and Joyce na handang maghatid ng tuwa at pag-asa. Ayan, dahil minsan, still, laughter is the best medicine. Nakilala na natin sa programa ang Birit Kings and Queens. Naalala pa ninyo, di ba? Pero may humamon sa kanila. This time, ang 7 taong gulang na baby biritero mula sa Bulacan. Sa murang edad na 7, hindi niya sinusukuan ang kahit anong laban. Kahit maliit na entablado, pinapalaki niya gamit ang kanyang talento. Kaya itong si Arn, kilala raw sa lugar nila bilang Birit Kiddo. At alam nyo ba, sa halagang 250 piso, masaya na si Arn. Kahit 250 pesos lang po, okay lang po. Basta, po ako. Basta ang importante sa kanya, nakakakanta siya at napapasaya ang mga tao. Pansitin ang nanindira sa'yo. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang, tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo, lalo ka lang aasarin. Nosi, nosi balasi. Sino ba sila? Nosi, nosi balasi. Sino ba sila? Okay, wow! Talaga naman. Kaya mo naman pala pinahaba ang buhok mo. Kasama pala sa iyong routine, ano? Kailan nyo nalaman na itong si Arn ay kumakanta? Nagkakakantahan kami lagi sa bahay, tapos nangangagaw siya ng microphone nung siya ay 1 taong gulang. 1-year-old pa lang nangaagaw na ng mic. So, kailan talaga siya yung nag-e-entablado at kumakanta-kanta na siya? Ang unang-unang salang sa kanya sa pagkanta, 3 years old siya. Okay. Bulol. Ah, ganon. Medyo bulol pa. Pero nagkapera siya sa kabululan niya. Ay, ganon. Opo. Kumikita ka na. Opo. Talaga ba? Magkano naman kinikita mo bawat kanta? Mga 250. Mga 250. Oy, malaki na rin yun, ha? Opo. Oo, pwede na niya paaralin ang sarili niya. Opo. Di ba? Pang-reband daw po, Ate Cory. Ano? Pang-reband. O, pang-reband mo na rin yun. Oo. O, ano naman ang secret? Paano ka gumaling sa pagkanta, Arn? Kasi may power po akong boses. Bawal mag-inom malamig, bawal mag-ice cream, bawal matamis. Aba? Opo. Talaga? Opo. Alam niya kung anong bawal. O, Pero ang sino hirap noon, nagturo sa Ate inyo? Corinne, kasi di ba pag bata, Ano? masarap mag-ice cream, masarap magmalamig na tubig, malamig Dear, na soft drink. alam mo, yan ang talagang yan ang maganda sa kanya. Lalaki siya na healthy. Bagay. Hindi ba? Opo. Oo. Hindi ka minsan nagtatago para kumain ng ice cream?
Hindi po. Yun totoo. Opo. Talaga? Oh, hindi nyo pinagbibigyan kung minsan. Ay, pagka walang kanta, kumakain talaga siyang ice cream. Ayon, pag walang kanta. Kaya ba reward? Oo, di ba? Opo. Reward. Oh, so, ano ang ensayo mo? Paano ka nag-e-ensayo? Videoke? Meron ba kayong karaoke sa bahay? Wala po. O paano ka nag-e-ensayo? Kapela. Acapella. Acapella po. Acapella lang. Anong klase bang kinakanta mo? Rock talaga? Ganun talaga? Rock. So, pero mag-aaral kang mabuti, ha? Magaganda ba grades mo? Opo. Talaga? Opo. Promise mo yan. Anong gusto mo maging paglaki mo? Singing pilot po. Maganda yan, Ate Coring. Singing pilot. Di ba yung mga piloto nag-a-announce? Good Oo morning, nga. this is your pilot speaking. O siya kakantahan niya, di ba? Oh, palagay ko dapat regaluhan natin ito ng karaoke machine. Oh, di ba? Bigyan kita ng karaoke, ha? Para makakanta ka at mabulabog araw-araw, gabi-gabi yung mga magulang mo. Ha? Okay ba? Pero, kakanta ka ulit. Opo. Okay, sige. Sa halagang XP! isang XP! karaoke. XP! XP! Salad sa yaman, puro kainapan, bahon na sutang, bayan ko habang may tatsulo at sila ang nasutoktok, di matatapos itong gulo. Toto'y bilisan mo ang takbo. Ilag ng mga bumbang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalon ka, tumapa kung kailangan at baka tamaan pa ng mga balang ligaw. Ang galing-galing naman. Nayakap naman. Hug naman tayo. Naku, mga kamisis, healthy meal pa rin tayo ngayong linggo, lalo na para sa inyong mga anak, di ba? Na hanggang ngayon siguro naka-bakasyon pa rin for the summer. Eto ha, kung ang akala ninyo ang beef broccoli ay laging kailangan ng karne, ibahin ninyo ang version ni Ryle. Dahil sa halip na beef, soya ang ginamit. Sige nga, Ryle, ihain na yan! Hawak ko ang beef, at may broccoli. Okay. Kasama si Nay Rosie. Hawak ko ang beef, hawak ko ang beef. Ayaw ni Mami. So, today, ang ihahanda natin ay beef broccoli. Pero, ibang beef ang gamit natin. B-E-A-F. Ano po ba ang beef? Ba't ganun po ang spelling ng beef nyo? Ay, sarili namin spelling. Marunong. Oo nga naman. Kasi ang gamit nating beef ay soy meat. Soy meat ang gamit nating beef. Kaya B-E-A-F. Kung di mo mapapansin, ang broccoli para siyang mga maliliit na puno. So sabi ng teacher ko sa akin, kunwari dinosaur ka. Tapos kainin mo yung mga puno. So sabi ko, So ayun, naloko ako ng teacher ko, napakain ako ng gulay.
tayo ng mantika. Okay. Mantikahain na natin yan. Kaunti lang. Bawang ang uunahin. Nay, payag ka, sasama ako sa araw-araw pag niluluto ka. Oo, sige. Joke lang ako. Oo. Diba? Mainam ngayon, happy. Magsawa ka lang sa akin. Sumasarap talo ang lutuin. Ayun! O, diba? Mas masarap na luto pag ako yung kasama. Oo. Ano po next natin? Sibuyas? Sibuyas. Si Mami, kilala ko na si Mami. Friends na kami sa Facebook. Lagay na rin natin yung konting luya. Pambalansin ng lasa. Pambalanse at anti-inflammatory. Yes. Okay, ang ating seasoning. And toyo. Toyo na, seasoning pa. Kamatis. Ang bango! Lagay na natin itong soy meat. Yan yung soy meat natin. Lagay na rin natin yung broccoli. Mabilis lang ito. And paminta. Tubig! Ayan na. Ayan na. Lapit na yan. Ready na. Malapit na yan. Kakain na na. Tikiman na. Nay, ano po ang kitchen discarte natin? Kasi di ba yung ibang mga gulay madali pong malabsat. Paano naman po yung broccoli? May chance ba maging ganun doon? Oo. Meron din. So anong discarte natin sa broccoli? Dapat ilaga mo ng separate yung broccoli na konti. unahin na. Banli lang ng tubig na kumukulo. Mga gano'n katagal? Pagkatapos ahon agad, diretso sa tubig na may yelo. Ah, ganun. Paano pag walang yelo? Di tubig na malamig na lang. Yung normal na tubig. Okay, tikman na natin mga kamisis. Unahin ko muna yung broccoli, syempre. Lasang-lasa mo hanggang loob ng broccoli. Na-absorb niya talaga. Lasang beef? Yung broccoli. Kala ko yung lasang beef. Okay, eto naman tayo. Dito naman tayo sa soy meat natin. Oh. Grabe yun. Teka lang. Hindi. Pagkat landing niyan pala sa labi mo, lasa mo na kagad. Ang lakas ng nito. Lakas ng sipa. Galing mo na Maraming salamat. Pwede niyo pong dalawin si Nanay Rosie dito po sa Ususan, Taguig, sa Forget Meat. Ate Coring, Ate Laila, ihain na yan. Ryan, patikim naman kami ng version mo ng beef broccoli without beef. Ayan, wawawi. Naku, talaga naman. So, soya meat ang Soy tawag meat dito. po. Perfect po para sa mga nagda-diet kasi high in protein tapos fiber po. Ayun, pero hindi karne. Yes po, walang karne. Naku, kailangan matikman nyo rin, ha? Yes, eto na po. Wow. Kuha po. Ate Lai, parang perfect to sa'yo. Oo nga parang asarap siya kang bango. Oo naman, syempre. Tapos habang lumalafok yung audience natin, tsaka si Ate Coring. Alam mo, Ate Coring, kaya ko rin yung ginagawa kanina ni Arne. Ano? Taho! Ganon! Tsaka parang masarap niya. Ang bango, amoy. Kahit hindi siya beef, no? Amoy baka. Pati yung texture niya. Di ba? Pati yung texture niya parang Baka. karne talaga. O hindi ba nakaka-happy? Dito sa studio, may entertainment na, may pakain pa. May natututunan pa kayo. Kayo na dapat ang susunod na mapunta rito. Sa mga nanonood sa bahay, kung gusto nyo maging part ng aming studio audience, iscan nyo na yung QR code nyo sa screen. At ito ang face-to-face with Ate Coring. Harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Mga afam na umibig sa lahing Pinoy, magpapakilig sa kanilang love story. Walang uuwing malungkot dahil may pa-surprise tayo sa ating studio audience. At sa ihain na yan, ang nakakatakam na gulay recipe pang ulam, Veggie Popis. Kamusta?
mamaya bumalik ako, meron pa dyan. Ayusin sa tulong ni Ate Cory. Face to face. Face to face with